Ayan o. Ayan, ma'am. Kinonfirm na po ni Senator Jinggoy na meron siyang printed na draft copy. Kayo po may na. Galing yun. Galing sa office ko. Kayo po yung nag-initiate. Bakit po? Paano po Basahin na lang yung resolution. You will understand everything. Basahin. Sa lukuyang sitwasyon at darating na panahon. Pero klaro, ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin nila. Hindi po ang makabayan ang sunod-sunuran sa Speaker of the House. And we all know that kasi may independence po ang makabayan. Lalong-lalo na kahit sa minority po kami, may independence pa nga rin kami sa minorities. Yes. Magandang morning again mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano nung meron ngayon? Happy morning at ito na. Selyado na, wala na hong makakapigil. Ito yung balita rito. Selyado na ang impeachment, dismiss. Nag-iiyakan ng mga loyalista at kakamping. Talaga naman makikita nyo. At yung mga taga-bundok ay naglalabasan na. Rally dito, rally doon ang nakikita natin. Minsan nangangalampag pa sa gate ng Senate. Anak na tipaklong talaga. Umiyak na lang kayo hanggat gusto nyo dahil ilang oras, ilang araw na lang, A5 na ho ngayon. Tama ba? A5 na at 6 na araw na lang, kung maumpisahan ba ang impeachment, ito, mismong sa office ni Senador Bato, nanggaling yung draft reso. Mamaya, mayroon siyang interview at Senado, hindi naman pwede maging sunod-sunuran. Kanino? Doon kay Bakulao, Lololong. Yan ho ay mas mataas dyan sa Kamara. So, kaya nagsalita ito si Mamang Quezon na hindi kami pwedeng magsunod-sunuran sa inyo. Pero nakalike ka na ba? I-like mo muna at share mo na rin. Samahan mo ng subscribe kung bago ka pa lang at i-bell all mo para meron kang notification every day. Simulan na natin dito. Pasok. Matapos kumalat ng draft resolution na naglalayong maibasura ang impeachment trial o impeachment case ni Vice President Sara, inamin na ni Senator Bato de la Rosa na galing sa kanyang tanggapan ang nasabing draft Senate resolution. Sinabi rin ni Senator Bato na walang kinalaman dito si Vice President Sara at hindi nga niya alam ang resolution na ito. Gaya na rin ang sinabi ni Senate President Chis Escudero na hindi daw sila magiging sunod-sunuran, hindi nila iyon trabaho. Hindi sila sunod-sunuran para kay Martin Romualdez. Ayon pa kay Chis Escudero, hindi daw sila utus-utusan ng Kamara na porket naisipan nilang i-file na huling araw ang impeachment complaint, sunod-sunuran na silang maggandara pa sa kanilang gustong gawin. Ayon pa kay Crisette Chu, di naman siguro siya nga ang Senate. Bongo and Robin both got the highest votes. Bam, the second highest this term, was bolstered by the Iglesia ni Cristo, which doesn't want impeachment. Bam is quiet sa impeachment, di ba? Even Kiko can't afford to enter the Duterte majority, Senate swinging. Si Risa lang na number 12 na, tapos end na sa 2028 ang maingay sa mga senators. So sinong Senate President ang syunga na not only will he go against the entire Senate, but will go against the majority of voters. Ano yan? Political death wish? Sige, Cheese, hindi ka namin iboboto sa 2028. Sabi ng loyalista na hindi man lang makapanalo kahit isang partido federal na senator. At kakamping na di kayang ipa-number 2 si Bam Aquino kung walang Iglesia ni Cristo. Yun! Yun ang sinasabi natin. Totoo yan, sabi ni Aling Ledesma. Hindi talaga, yung iba, hindi talaga maipapanalo kung wala talagang tutulong. Ibang klase naman kasi ang bilang pag mayroong mga ganyang black voting. So hindi naman natin kini-question. Yun po talaga ang kanilang mga nasusunod o sinusunod. So in favor yan doon sa kandidato na talagang sinuportahan ng mga ganun. At hindi yan papabor
doon sa mga hindi sinuportahan. Kawawa hindi sinuportahan, di ba? Ganun lang yung kasimple. Pero kung magaling ka at pinapakita mo na desidido ka at gusto mong maglingkod sa bayan, talagang magkakaroon ka ng boto sa kanila. So, kagaya ng Senator Marcoleta, di ba? Talagang nanalo. At saka isa siyang kaanib doon. Kaya magaling naman talaga ang tao. Magaling si Senador Marcoleta kahit sa anggulo mo tignan. Naging trial lawyer, naging congressman. Yun nga lang, talagang pinagtulong-tulungan ng mga bakulaw sa Kamara. Oo. At teka lang, sa dami ng mga pumapalakpak sa Ayan. Congress noong impeachment ni Vice President Sara, bakit ito na lang na mga chararat yung mga maiingay na ifa-follow up ang impeachment proceedings? Nasaan na yung mga hiyawan ng 250 congressman noon? Pero hindi ba tauhan ni First Lady Liza itong si Chis Escudero? Naku, yun lang. Oo, nakita. Sa bagay. Hindi mo kasi may pagkakaila. Talagang nakikita siya noon. Ano kaya yung simpatya ng ating kababayan pagdating dito? Maniniwala kaya sila? Pero nagpapasalamat pa rin yung ibang ating kababayan dahil sa nangyari na hindi sila nasindak dito sa mga bakulaw na nandyan sa Kamara para forthwith. May decision din ito si Mamang Quezon. No? Magaling. Pero yun lang ang masasabi natin. Paano yung mga nangyari dati? Hindi mo kasi may erase basta-basta yun. Pero ang advice ko lang, at advice ng ating mga kababayan, gawin mo lang, pumartido ka lang, o sumuporta ka lang sa mga Duterte, baka ma-erase yung mga nakita ng taong bayan ng mga noon, Hindi naman ito gagalaw kung walang basbas ni Liza Tanas. Malaki ang pagkadismaya ng mga kakamping at loyalista dahil gusto nila matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara. Pero tila ang utos ng nakakataas ay huwag nang ituloy ang impeachment. Yun. Kaya tila naiipit dito si Senate President Chis Escudero. Pero sa pagpalag na ito ni Escudero, tila malaking gulo ang kalalabasan nito. Isa na silang gigingkit sa galit si dating Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Sinabi niyang nakakahiya ang ating mga senador na bakit nag-a-attempt na harangin at ibasura ang impeachment trial ni Vice President Sara. Bakit ba kasi pakalamero kayo? Hindi naman kayo senador. Hindi rin naman kayo vice president at hindi rin kayo presidente. Kung ayaw ng mga senador na nakararami, bakit pinipilit nyo? Sabi ni Aling Ledesma, takot ba kayo? Dahil wala na kayo sa pwesto at ang nakararami ngayon, ang mamamayani. Ngayon, pag sinilip kayo ngayon, naku, paano na? Takbuhan sa bundok, gano'n? Sa bundok na lang, gano'n na lang ba yun? Naku po, lalong-lalo na yung babae na teacher ko no, sabi. Alam niyo, pwedeng bumulong si Mipi Sara sa mga senador, magpatawag ng investigasyon. Yan ang problema. Kung kaya yung pigilan si Mipi Sara. Yung iba nga hindi kinaya eh. Kayo pa kayang maliliit na nandyan lang. Isipin nyo nga yun. Binigyan ng komento at reaksyon ni Mr. Will Talker. Panoorin natin ang buong video. Ayan, nagsalita na naman si Koke. Sobrang nakakahiya bilang isang Pilipino na may ganito tayong mga senador na nag-a-attempt na i-dismiss na lang ang impeachment, yung articles of impeachment na nakarating sa kanila. With all due respect, we remind all senators na bahagi ng pag-take nila ng posisyon ay yung pagtackle lang kahit anong articles of impeachment na lalanding sa kanila. In the first place, kung hindi pala sila handa kasi mas gusto nilang i-prioritize. Hindi siya hindi handa. Ayaw nila. Kayo lang naman na nagpipilit eh. Oo. Pinapasok niya sa utak ng sambayan ng Pilipino na masama si Mipi Sara. Hindi. Wow. Mapala desisyon kayo, mapala bintang kayo. Yan kasi ang utos sa inyo ng boss niyong si Lulong. Ano na? Nag-iyakan kayo lahat. Pati yung 250 na pumirma. Ngaw na lang. Wala na talaga.
Ba't Adan? Wala tayong magagawa. Alam mo ba? Kawawa naman. Ngaw-ngaw dito, ngaw-ngaw doon, rally dito, rally doon, kalampag dito, kalampag doon. Ano na pala nyo ngayon? Ha? Nga. Yung political convenience or accommodation, in the first place, ba't nila kinuha yung posisyon? Ba't sila tumakbo? Ba't sila umupo? Hoy, sorry hindi nila kinuha ang posisyon. Mag-isip-isip ka nga. Nilukulok yan ang sambayan ng Pilipino. Huwag kang, binoto yan, yung mga senador na yan, hindi nila kinuha yan. Ang tanong, kayo ba? Yung mga posisyon nyo, makapagsalita kayo, kala nyo, bida-bidahan kayo. Eto sila mga kasama. Kayo na bahalang humusga. Eto sila, nangangalampag. Hindi natin alam kung ano yung mga gusto nila sa buhay. Nakakatawa itong mga to Mga kababayan, na binabayaran ng taong bayan sa gobyernong ito sa isa sa mga pinakakurakot na politiko dito sa ating bansa. Marami po ng ninakaw ni Sara Duterte. Kaya dapat pong protestahan natin itong Senado. Isipin nyo ganon sila. Pag hindi pinagbigyan, ayan na, ngalampag. Pero pag sila nung una, hahain dito, hain doon, tuwan-tuwa, nagpaparte ang mga taong yan. Ang hirap, Ang hirap tanggapin. Babasura at binasura na. Sabi sa video. Ganon. Dapat kasi, huwag kayo masyadong atat. Atat kayo masyado Akala nyo, uusog yung impeachment nyo? Wait, there's more. Abangan nyo. Ang rest back. Pag-upo ng mga senador sa June 30, eto na. Konting bulong lang yan sa mga senador, lalo-lalo na. Ito si Ate Amy, best friend yan. Pag bumulong, sige na, patawag mo na yan. Yung babaklita na yan, saka yung t-shirt ko, no? Ay, yung yung mga yabang-yabangan doon Pag nag-imbestiga kay BP Sara wala na. Kilabutan na kayo. Po sa opisina ninyo, particularly kay Atty. Johan, yung draft. May nabanggit po ba sa inyo yung... Ito yung namin nagmula sa kanya. Sa office. Yung draft o reso para i-dismiss. Dapat lang naman. Hindi mo na kailangan na i-memorize yan. Dapat yan, ibasura na agad-agaran. Hindi na paabuti ng June 11. No? Diyan pa nga lang sa pag-uusap ng mga senador, dapat ibasura na. Meron nagsalita rin na talagang ibang klase. Ibang klase kasi yung ginawa sa mga Duterte. At saka abangan natin sa susunod na mga linggo mag-update tayo dito sa The Hague. Kasi hindi na natin napapansin si Tatay Digong Nakapokus tayo dito sa transition o pag-uupo ng mga bagong senador at siyempre sa impeachment case. Si Tatay Digong hindi na natin nabibigyan ng reaksyon. Abang-abangan natin sa mga susunod. Legislative staff nyo. Ayan, ma'am. Kinonfirm na po ni Senator Jinggoy na meron siyang printed na draft copy. Kayo po may Galing yun. Galing sa office ko. Kayo po yung nag-initiate. Bakit po? Ano Basahin na lang yung resolution. You will understand everything. Basahin niyo yung resolution. That's very self-explanatory. Mabasa niyo doon kung ano yung sinasabi doon. Sa loobin ko. Tama yun, Senador Bato. Good job yan. At suportahan yan ng mga ibang senador. Lalong-lalo na si Ate Amy. Ito mo, nakadikit pa ngayon. No? Di ba? Kadikit kay Senador Bato. Ibig sabihin, suportado ni Ate Amy kung ano yung ginawa ni Senator Bato. Yun lang yun. Sir, pwede po bang draft resolution mag-decide doon sa impeachment case? Kahit walang trial? Kahit hindi naman trial? Nakita naman yung anong rason pinaglalagay doon. Basahin niyo yung wiras-wiras. Wiras-wiras. Andun lang lahat. Intindihin na lang yun. Sir, kayo nag-initiate kayo mismo or kinausap niyo po yung mga kasamahan ninyo?
meron kong pentapanuan, konsulta. Tapos may nakuha na po ba kayo kung ilan ng susuporta? Mamaya na pag sizable na yung number na sinupunta. So far po, as we speak, mga ilan na? Nasa draft. Kaya pinababasa ko sa kanila yung draft. Ipafile niyo po. Titingnan ko, i-evaluate ko pa. Baka kasi yung iba, merong namang ibang draft yung iba. Yung iba makasama namin, may mga ibang draft. So, siguro i-incorporate yun kung ano yung magagandang provision doon sa kanilang mga draft para mapaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. Yun. Kung pwedeng makuha ang suporta ng lahat. Ng karamihan. Bali ilan po kung kasamahan nyo ang may sariling draft? So pag nakita ko tatlong draft yun. Hindi ko naman sabi kung kanino galing, basta may mga input lang. Pang-apat po yung inyo o pangatlo yung inyo? O sa inyo, original yung inyo, sir. Okay. Tapos, pwede po malaman po. Akala nyo, iwas ako kung saan galing yan, ha? Akala nyo? Pero ilan po so far yung nabigyan nyo na? Ng printed copy? Basta yung interesado lang na nagtatanong na humingi ng soft copy, binigyan ko. Pero yung hindi interesado, wala rin. Alam po ni BP Sara na meron kayong ganun draft? Hindi siguro. Ewan ko lang kung pumutok na ito ngayon, di ba? Lumabas na yan mga balita na yan. Ewan ko kung nakarating sa kanya, pero sabihin mo ako personally, mag-report sa kanya, that's my own initiative. Hindi galing lang sa akin. Wala siyang pakialam dito. Galing lang sa akin. Possible sir, Monday next week ipag-file? Meron pang gusto mag-input eh. Kung hindi ngayon, baka next week. Possible ngayong araw din? Kung pwede kayo sana, kung natapos na yung mga ini-input nila ng mga magagandang laman. Saan confident po kayo na mag-gather kayo ng support sa police? Whether or not, makakuha ako ng suporta ng majority. Susuportahan ka niyan, Senador Bato. Ha? Hindi pwedeng hindi sila sumuporta kasi wala namang basihan talaga na ma-impeach si BP Sara eh. Ito lang itong mga nagmamagaling at nagmamagalingan. Kuno. Lalo-lalo niya. Alam mo siya nagsimula yan. O doon kay Lulong na atat na maging presidente. At dito sa mga alalay niya mga taga-bundok na sinusuportahan niya para matake. O ngayon, nasa naman yung mga alalay niyo na nagkatalo. Ngayon, nagngangaw-ngaw sa kalsada. Yung mga matitino na senador na ayaw na impeachment, ito, susuporta. Ilan lang naman yung hindi susuporta dito eh. Bilang na lang sa daliri eh. Kaya, tsaka yung isa naman, yung Ben Tumbling, wala naman din yun. Walang walang sustansya rin yun. Pag halimbawa nag-speech, wala. Abang-abang lang yung sa Gedli. Ika nga sabi ni Aling Dolores. I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Sir, ihain nyo sa floor yung reso nyo. Once it is submitted, then matik yan. It will be taken up in the floor. Parang incorrect. Whatever, may kanya-kanya tayong opinion, no? May kanya-kanya tayong opinion. Pinag-aralan niya, pinag-research siya ng aking legista. Sensory, tanong ko lang, bakit po kailangan niyo pag-apigilan yung impeachment trial itself? Hindi po ba kayo confident? Basahin ninyo yung laman ng resolution. Kasi makita nyo kung bakit. Nandun, self-explanatory. Nandun lahat. Thank you, sir. Ito confirm na ha. Draft resolution. Kasado na. So wala na. Wala na talagang impeachment. Merong ang balita. Ito na nga yung balita. Diba? Ilang senador na rin ang nagbibigay ng draft. So bukod kay Senador Bato, meron pang iba. So pero ang sa kanya ang nauna. So talagang hindi niya nililihim. Sinabi niya na initiate niya para matapos na impeachment na yan. Kung yung ibang senador ay ayaw rin na impeachment, wala na talaga. Kahit nga itong si Mamang Quezon ay nagsalita na rin. Anong gagawin nyo? Yung mga bakulaw at mga taga-bundok. Ganun ba? Magnangaw-ngaw lagi kayo sa kalsada pag meron kayong gustong gawin? Hindi ho pwede yun. Itigil nyo na. Tsaka hindi ho kayo makakaupo kung talo kayo. Ibig sabihin, gusto nyo umupo. Talo na nga kayo eh. So, ganyan ang gagawin nyo. Ganyan na lang lagi. Pag may utos sa inyo, punta ka kalsada, magngangaw-ngaw. Naku. Ang intention nyo po,
hindi na maitago kundi i-present dito formally on the floor yung resolution. Salita. Once balik yan sa floor, then it's open for anything. Pero sir, ba't dun sa draft, sinabi, wala man nakalito doon, introduce ba? Wala man na nakalito na author, introduce sa resolution. Wala nakalagay. Lalabas din yan kung sino mag-introduce pag may final draft na. Kasi Draft pa lang. Pero kayo magiging main author nun, sir. Correct. Ayan na, inamin na Senador Bato. Dito tayo. Senado hindi sunusunuran. Tama. Good job. Kung yan talaga ang kiniklaim ng mga tao at mga senador na ito, good for them. Kasi hindi pwedeng sumunod ang itong mga senador dito sa mga taga-kamara. Parang baligtad na nangyari. Mas mataas ang senador kaysa sa congressman. Kaya hindi nyo matatakot, kayong mga bakulaw, kayong lulong, itong mga senador na ito. Umpisa natin dito. Reaksyon ni Senate President Francis Chis Escudero sa mga buwelta ng mga kongresista sa kanya kaugnay ng pagkaantala sa impeachment trial. Monica, gagampanan ng Senado ang kanilang tungkulin na ayon yan sa kanilang pinaniniwala ang tamang proseso na naaayon sa batas. Ito ang binigyan diin ni Senate President Francis Chis Escudero sa gitna ng pahayag sa kanya ng mga kongresista. Partikular na ito sa pag-urong ng schedule ng Senado sa trial or impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Iginiit ni Senador Escudero na kahit mahigit 2 buwang inupuan ng House of Representatives ang impeachment complaint, walang narinig ang Kamara sa anumang komentaryo mula sa Senado. Paliwanag ng Senate President, araw sa simula pa lang na walang magaganap at mangyayari sa mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng impeachment kung hindi silang ayunan ng Speaker ng Kamara. Yeah. Ito'y lalo pa anya't marami ang boto. Bistado si Lulong, kasi siya ang nasa likod ng yan. Sila ang utak niyan. Alam ng mga senador na ito Oo, hindi ito laro. Kita nyo, tuwan-tuwa yung mga bakulaw. Yan 215. Sila yan. Ang pumirma. Mantakin nyo. Pinagtulungan nyo ang 1 tao, 2 tao, 3 tao, tapos kayo 215. Ngayon, simulan nyo magngangaw-ngaw. Umiyak na lang kayo. Dahil itong balita na ito, na naririnig natin, talagang kasaya-siya. Mga senador na ang umaayaw sa impeachment. Ito na kailangan para sumulong ang impeachment process. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Tumanggi naman si Escudero na magpahayag kung anong motibo ni House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng impeachment. Hindi para sa akin na sabihin yan. Siguro para din sa mga magaling sa mga political na analysis kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon at darating na panahon. Pero klaro, ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin nila. Tugon naman dito ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, huwag lumihi sa iba-ibang issues, kundi sagutin na lang ni Senador Escudero ang usapin kaugnay ng antala sa impeachment. Bakit? Ano yung antala ba dun? Sinunod lang niya yung oras, sinunod niya lang yung time frame. Kasi nga, merong gagawin, merong priority, hindi naman priority ang impeachment. Gusto nyo kayo masunod? Sino ba kayo? Sabi ni Aling Lorraine. Kayo ay taga-bundok. Aling Lorraine naman. Bira ka ng bira. Ayun nga. May point naman si Aling Lorraine. Kasi kayo, dapat tigil nyo na yung pamumulitika. Stop na. Tapos na. Talo na kayo. Bakit andyan na naman kayo? Sa ibang bansa nga pag talo na, hindi na sumasawsaw sa politika. Kasi talo na. Doon na lang pag uli mag-i-eleksyon. Mangampanya. Kaso nga lang, lalakas ba at malakas pa ba? Malakas pa ba pagdating sa kampanyahan? Dito nga tinalo Wala nga naging boto Tapos mag-aapila, dinaya daw sila. Pam-40 sila, pam-40. Pam-40 sa linyada ng mga senador. Tapos sasabihin nyo, dinaya kayo. Wow! Bang klase rin mag-isip itong mga ito, Magkano? How much na naman? Nakatanong ni Aling Madrigal yan. Partikular na kung kailan ang impeachment trial, bakit hindi sinisimulan at kung sino ang nagsabi na hindi dapat simulan.
Hindi po ang makabayan ang sunod-sunuran sa Speaker of the House. And we all know that kasi may independence po ang makabayan. Lalong-lalo na kahit sa minority po kami, may independence pa nga rin kami sa minorities. Ang pinupush po namin dito ay talagang matuloy ang impeachment trial. Bakit? Bakit nyo pinupush na matuloy? Sabi ni Aling Madrigal, takot na ba kayo? Ha? Mahirapan ba kayo pag rumesbak ang Agila ng Davao? Kakayanin nyo ba ang resback ng mga senador na ibubulungan ni Bibi Sara? Yun ang sabi ni Aling Madrid. Oh, abangan natin. Kaya nga, wait, there's more. Wait, there's more. At yun kasi ang hindi natutuloy. At yun kasi ang hindi sinasagot ng tuwiran sa atin. Iginiita man ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na hangad nila ay speedy trial o agarang paglilitis para masimulan na ang pagtatalakay sa articles of impeachment. Hindi nga pwede. Dahil wala nga itatrial. Tapos na. Hindi na kayo aabante. Ang kukulit nyo. Ano ba ang pagkakaintindi nyo sa sinabi doon sa video? Diba? Ang sabi ni Manong Quezon, wala. Wala. Tapos na. Wala. Ay, nako. Iyak talaga ang saklap. Pag mga talunan talagang gagawa at gagawa na naman. Oo, kung meron kayong problema, sabi nga ni Mamang Quezon, i-file nyo sa Korte Suprema. Oo, pag meron kayong mga gustong mangyari, i-file nyo, doon nyo kasuhan. Di ba? Pero ang impeachment, tapos na. Tapos na. Ganun lang kasimple. Dapat, ang kailangan gawin sa panahon ngayon ay simulan ng Senado ang impeachment trial. Dahil kung ano man yung mga lapses na nakaraan, hindi pwedeng dagdagan lang ng dagdag na lapses sa bahagi din ng Senado. Ewan ko sa inyo. Ayun na nga nagsama-sama ng mga senador na ayaw sa impeachment eh. Kaya ito na lang. Maganda pag-usapan dito. BP sa target ng impeachment dahil sa lakas bilang presidente. Tama. Kaya siya ang nagiging target nasirain ang pangalan dahil malakas ang pangalan. Gumawa ng from 2023, tama ba? Hanggang ngayon. Di ba? Ayaw nila tantanan si Bibi Sara. First year, second year. Hindi, nagka-windang-windang yun pa second year ng term ni Bungit-Ngit eh. So dahil, yun nga, pinakilaman yung inubos daw yung pondo. Hindi. Yun ang target dito. Yung political career ng BP Sara. Yan ang target nila. Kasi takot sila. Dahil wala hong kalaban ito. Walang tatalo. Mantakin nyo, 32 million ang naging boto. Plus ngayon, sama mo pa kay Tatay Digong. Ilan na? Eto. Sino itatapat nyo dito? Kahit magsama-sama pa yung kumwaring magagaling at nagmamagaling, hindi sila abante rito. Baka lampaso sila sa bilangan. Oo, tuloy. Ayun, siniraan na siya. Pinailan na kagad ng pono-olong ng kaso tungkol dyan sa confidential funds. Una, siyempre, kailangan paniwalain mo ang taong bayan. May anomalya itong si Bibi Sara. At pagkatapos, para maging makatotohanan ang kanilang ginagawa, ayun, nag-file sila ng impeachment. Ang daming pinangakuan, dinayaran ng mga people sa impeachment. Yan ang ginawa nila. Yan ang talagang nasa likod yan because lahat yan, ang layunin ay 2028. Si Inday Sara ang pinakamalakas na kandidato sa Panguloan at kailangan i-eliminate mo. Tama. Naman, ang malakas at malakas at malakas. Pangalan pa lang Duterte, wala nang titibag. Malakas na influencer. Dahil love siya ng tao bayan, yung kanyang pagmamahal ay maililipat kay Inday Sara na sa kanya ring sariling kakayahan, kagalingan ay nagkaroon na rin ng sariling pagtanggap, pagtitiwala at paghanga ng taong bayan. Yan ang katotohanan. Ang nakakalimutan ni Presidente Marcos Jr., yung confidential funds ay inilaan yon sa mga kalaban ng Estado para magamit mo, para pabagsakin sila kasi gusto nilang pabagsakin ng gobyerno. Kaya nagkaroon ng confidential funds. Ang ginagamit naman ngayon upang gawin mo ang mga pamamaraan. Kumuha ka ng mga impormasyon, halimbawa sa mga kalaban sa Estado para alam mo mga plano nila. Ano mo hulihin, yung mga utak,
sa kilusan ng pagbagsak ng gobyerno at paninira sa gobyerno. Yun ang purpose na yun ng confidential funds. At dahil dyan, ang Estado ay talagang binibigyan ang Pangulo ng Bansa at ang iba pa ng departamento na gagamitin yan upang durugin mo ang mga kalaban, mga komunista, mga rebelde, ang mga terorista, mga kriminal, mga sindikatong malalaki. Yan ang reason yan. At nakakalimutan niya rin na si Vice Presidente Inday Sara ay chairperson siya ng NTFL Cup. O hindi ba yung NTFL Cup, sinasabi nila matagumpay na sinira ang pag-akyat ng pagtanggap ng mga taong bayan na ang feeling nila hindi sila inaasikaso ng gobyerno. Sinira ng NTFL Cup yun. Kaya kailangan talaga may confidential funds. At parang din ang Pangulo, kailangan mo lang may confidential funds. Dahil yun isa sa mga tungkulin mo. Kaya mali nga yung confidential funds. Ngayon yung sinasabi nila na bakit gumagastos siya ng ilang bilyon sa sa 2 linggo, may nagastos na kagad. Pagkatapos daw, ang mga pumipirma pa ay hindi naman mga tunay na tao. Ang problema sa kanila, yung mas sentido comum nila, itinakasan na lahat sila. Yun. Yan yung mga mind, yung mga utak ng mga dorobo. Sisilipin lang ang isang tao para atakihin at gawa ng mga kwento. Hindi naman sila umabante. Ito, diba? Ito si BP Sara, still strong. Yan, kung umabot ka sa video natin ito, yan, sabihin mo kung saan lugar ka. Shoutout sa'yo ng bonggang-bongga, ha? At lagi niyong i-like, i-share ang video hanggang sa muli. Bye-bye!